Dominant Protector. Credit to the author. 5,521-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi nang ahas si Idaw na sumabad. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Narinig na niya ang kasunduang binanggit ng kagalang-galang na si Duji. Tila ito ay isang kasunduan sa pagitan ng 4 na malalaking sekta at pamilya. Sino mang gustong galawin ang 10 maliliit na sekta at pamilya sa ilalim ng kabilang partido ay dapat kumuha ng pahintulot ng kabilang partido. Kung hindi, ang 4 na malalaking sekta ay magkakagulo, at ang tinatawag na mga sekta ng pagtitiwala ay iiral lamang sa pangalan. Kung nais ng sektang Chencon na harapin ang sektang Berdeng Ulap ng Hilagang Isla, kailangan nilang makuha ang pahintulot ng sektang malapit sa sektang Berdeng Ulap. Kung hindi, lalabagan nila ang mga patakaran at aatakihin ng iba pang 3 sekta. Kahit na napigilan ng kapangyarihan ng sekta ng Chencon ang iba pang 3 sekta, kung magsasanib puwersa ang 3 sekta, maaari pa rin nilang durugan ang sekta ng Chencon. Dahil ito, napanatili ang balanse ng kapangyarihan sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. May isang tao, hanapin mo at alamin kung aling sekta ang taga-suporta ng Green Cloud School ng North Island ngayong taon. Hindi nawala ng malay ang Taoist Master na si Duji. Sa halip, agad siyang nagpadala ng isang tao upang imbestigahan ang sitwasyon ng paaralan ng Percival sa North Island. Ayon sa karaniwang gawain, ang Green Cloud School ng North Island ay dapat suportahan ng pamilyang Salter. Ito ang pinakamahina sa Big Four, na may 3 nascent soul stage cultivator lamang, na halos hindi umabot sa pamantayan ng Big Four. Kung ang Green Cloud School ng North Island ay nasa ilalim pa rin ng pamilyang Salter, nadama ng Taoist Master na si Duji na maaari niyang makuha ang pahintulot ng pamilyang Salter kung imumungkahi niyang makipag-ugnayan sa Green Cloud School ng North Island. Gayunpaman, kung ang Blue Cloud Sect ng Beidao, tulad ng misteryosong Secret Sect ng Beidao, ay magiging isang makapangyarihang sekta tulad ng Five Element Sect, na bahagyang mas mababa lamang sa Chencon Sect, tiyak na hindi sila sasang-ayon sa kahilingan ng Chencon Sect. Opo, Panginoon. Sagot ng isang disipulo ng sektang Chencon sa labas ng pinto at mabilis na tumakbo palabas. Hindi naman sikreto ang ganitong bagay. Madaling makakuha ng balita sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong, kaya mabilis na bumalik ang disipulo para mag-ulat. Pinuno ng sekta, ang sekta ng Berdeng Ulap ng North Island ay hindi pa nakakadalaw sa pier, kaya wala pa silang sekta na maaasahan sa ngayon. Gayunpaman, nabalitaan ko na ang sekta ng Berdeng Ulap ng North Island ay nagpadala na ng visiting card sa pamilyang Salter. Dapat sana ay pinili nila ang pamilyang Salter na maging sekta na maaasahan nila ngayong taon. Masusing imbestigasyon ang ginawa ng disipulong ito. Nalaman pa niya na may ipinadala lang pala si Reggie para bumisita sa pamilyang Salter. Magaling. Ang galing. Biglang nagmulat ng mga mata ang Taoist Master na si Duji at ngumisi, agad na ikinalat ang balita na pinatay ng mga tao mula sa Green Cloud School sa North Island ang anak ko. Gusto kong makita kung matatanggap mo ang Green Cloud School ng Beidao. Kung ang Green Cloud School ng North Island ay nagbigay-pugay na sa pier at naging disipulo ng angkan ng Salter, marahil ay paprotektahan pa rin ng angkan ng Salter ang Green Cloud School ng North Island para sa kanilang reputasyon. Gayunpaman, dahil ang Green Cloud School ng North Island ay hindi pa disipulo ng angkan ng Salter, matapos marinig ang balitang inilabas ng sekta ng Chencon, kailangan niyang pag-isipan kung tatanggapin ba niya ang Green Cloud School ng North Island o hindi. Sulit ba para sa pamilyang Salter na masaktan ang sekta ng Chencon, ang pinuno ng 4 na dakila, para lamang sa sekta ng Berdeng Ulap sa North Island? Hindi pa kasama ang pamilyang Salter, kahit ang Five Element Sect ay maaaring hindi tanggapin ang gulo ng Green Cloud Sect pagkatapos matanggap ang balita, dahil halata naman nakaaway sila ng Chencon Sect. Matalino ang pinuno ng sekta. Hanggat kumakalat ang balita, sa palagay ko ay hindi sinasadyang hindi papansinin ng iba pang 3 sekta ang ating sekta ng Chencon. Sa oras na iyon, ang sekta ng Percival sa North Island ay wala ng sekta na maaasahan. Madali silang paglaruan hanggang mamatay. Ang elder na nanghikayat sa Taoist Master na si Duji ay sumang-ayon sa kanyang pamamaraan at ipinadala rin si Idaw para tumulong.
Tuwang-tuwa si Idaw, at agad niyang pinasalamatan si Terence nang umalis. Handa na siya na sisihin ang blade sect ng tirano, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon si Terence ng ganito kalaking mukha, na ako ng lahat ng sisi at problema ng mag-isa. Sa katunayan, hindi maintindihan ni Idaw na ang dahilan kung bakit tina-target ng sekta ng Chencon si Terence ay dahil mayroon silang kumpletong impormasyon tungkol kay Terence. Alam nila na si Terence ang haligi ng sekta ng Percival sa North Island. Kung hindi nila maaalis si Terence, kahit na walang gawin ang sekta ng Percival sa pagkakataong ito, tiyak na magkakaroon sila ng pagkakataong bumangon sa susunod. Bagamat maaaring hindi kayang takutin ng sekta ng Berdeng Ulap ng North Island ang posisyon ng sekta ng Chencon, ayaw ng sekta ng Chencon na madaling baguhin ang kasalukuyang istruktura ng kapangyarihan. May intensyon silang supulin ang sekta ng Berdeng Ulap ng North Island, at ngayong nangyari na ang ganoong bagay, kung hindi nila samantalahin ang pagkakataong puntiryahin ang sekta ng Berdeng Ulap ng North Island at gawin itong hindi na sila makakabangon muli, kailan pa nila ito magagawa? Kasabay nito, natanggap na ng pamilyang Salter ang visiting card mula sa sekta ng Berdeng Ulap sa North Island at pumayag na makipagkita sa kanila. Gayunpaman, nang bumalik ang mga tao ng sekta ng Berdeng Ulap upang magulat, ang balitang kumalat ng sekta ng Chencon ay nakarating din sa pamilyang Salter. Sa loob ng ilang panahon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kasalukuyang Panginoon ng pamilyang Salter. Sasalubungin kaya sila ng sekta ng Berdeng Ulap mula sa North Island o hindi? 2 beses na naglakad pabalik-balik si Percival Salter habang ang mga kamay ay nasa likod niya. Bilang kasalukuyang pinuno ng angkan ng Salter, talagang mahirap para sa kanya na magdesisyon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa sekta ng Berdeng Ulap sa North Island. Batay sa ugnayan sa pagitan ng pamilyang Salter at ng sekta ng Berdeng Ulap ng North Island, dapat sana ay tinanggap na nila ang sekta ng Berdeng Ulap ng North Island. Tutal, natanggap na ang imbitasyon ng sekta ng Berdeng Ulap. Gayunpaman, ayaw ni Percival na masaktan ang sekta ng Chencon para sa kapakanan ng sekta ng Berdeng Ulap ng North Island. Hindi, kailangan kong hingin ang opinyon ng ama tungkol dito. Bulong ni Percival sa sarili. Sa huli, napagpasyahan niyang ipasa ang pasanin na ito sa kanyang ama, ang kataas-taasang nakatatanda ng angkan ng Salter, si Fernand Salter. Pagkatapos magdesisyon, agad na binisita ni Percival ang kanyang ama. Tinipon na ng pamilya Salter ang lahat ng kanilang mga high-end combat forces para sa makasaysayang pagpupulong na ito, kaya naging madali para kay Percival na makaharap si Fernand. Padre, tungkol sa sekta ng Berdeng Ulap sa North Island. Hindi makapaghintay si Percival na magsalita bago pumasok sa silid. Kalma lang. Putol ni Fernand kay Percival. Nasa mesa niya ito at nagsusulat. Kahit alam niyang dumating na ang anak niya, wala siyang balak na tumangala. Alam ni Percival na ayaw ng kanyang ama na maabala kapag nagsusulat siya, kaya't natahimik na lamang siya sa kahihiyan. Matapos magsulat ni Fernand, ibinaba niya ang hawak na brush at itinaas ang ulo, malungkot na sinabi, ang tagal mo na, bakit ang tagal mo pa ring naiinip? Kapag may nakasalubong ka, dapat ay hindi ka matitinag na parang bundok. Habang naguguluhan ka, mas marami kang pagkakamali. Opo. Naiintindihan ng anak ninyo. Dali-daling yumuko si Percival upang tanggapin ang payo nito. Sa pamilyang Salter, ang mga salita ng matanda ang pinakamahalaga. Bagamat si Percival ang kasalukuyang pinuno ng pamilya, ang mahahalagang desisyon ay kailangan pa rin ng pagsang-ayon ni Fernand. Sabihin mo nga sa akin, anong problema sa Green Cloud School ng Beidao? Sumali ba siya sa iba pang Big Four tulad ng kabanata ng mga malalim na sikreto? Hindi nagbago ang tono ni Fernand, ngunit naramdaman ni Percival na may bahid ng kalungkutan dito. Matagal nang nasa mahinang posisyon ang pamilyang Salter. Maging ang sekta ng Xuanji, na palaging sumusuporta sa kanila, ay bumaling sa sekta ng 5 elemento. Kung pareho ang sekta ng Berdeng Ulap sa North Island, wala talagang magagawa ang pamilyang Salter sa malaking 4. A. 5,522. Mula sa pananaw na ito, dapat sana'y tinanggap ng pamilyang Salter ang sekta ng Berdeng Ulap mula sa North Island. Gayunpaman, nang maisip niya kung paano siya makikipaghiwalay sa sekta ng Chencon dahil dito, naramdaman ni Percival na nawala na siya ng lakas ng loob. Napaigik na lang siya at sinabing, hindi ganito. Nagpadala na ng visiting card ang Green Cloud School ng North Island.
Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Fernan nang marinig ito, at pagkatapos ay walang pakialam niyang sinabi, kung ganoon nga, may iba pa ba kayong tanong? Ang problema, pinatay ni Terence mula sa sekta ng Berdeng Ulap sa North Island ang anak ng Dawis Duji ng sekta ng Chenkun. Ipinakalat na ito ng sekta ng Chenkun. Hindi ito nilinaw ni Percival, ngunit naniniwala siyang maiintindihan ito ng kanyang ama. Gaya ng inaasahan, matapos bahagyang kumunat ang noo ni Fernan, tumango siya at sinabing, Terence, kilala ko ang lalaking ito. Siya ang Grand Uncle Master ng sekta ng Green Cloud. Sa simula, dapat sana ay naging mabuting kaibigan na ang ating angka ng Salter sa taong ito. Sa simula. Dapat. Paano naman ngayon? Hindi ko dapat ginawa. Tumango si Percival nang may pag-unawa. Halos naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang ama. Bagamat ikinalulungkot lang ng kanyang ama ang katotohanang ang malalim na sekta ng mga lihim ay napunta na sa kanyang pamilya, tila medyo hindi nararapat para sa kanya na tumalikod at tuluyang sumuko sa sekta ng Berdeng Ulap ng North Island. Gayunpaman, lubos na pabor si Percival sa pamamaraang ito. Umayon sa sitwasyon. Huling sinabi ni Fernan, kinuha muli ang brush na parang balahibo ng lobo sa patungan ng brush, ibinabad ito sa makapal na tinta, at ipinagpatuloy ang paghagod sa brush. Nangangahulugan din ito na tapos na ang usapan. Magalang na umalis si Percival, iniisip kung paano siya dapat tumugon sa reforma ng walang katiyakan. Ang ibig sabihin ni Fernan ay talagang halata. Para hindi masaktan ang sekta ng Chenkun, susuko na siyang tanggapin ang sekta ng Percival mula sa Beidou sa pagkakataong ito. Hindi na ito mapigilan. Tutal, mahina ang pamilyang Salter. Ang sekta ng Chenkun ay mayroong kabuoang 7 bagong cultivator ng Soul Realm. Bueno, pagkatapos ng pagkamatay ng isa, 6 pa rin sa kanila ang natitira. Gayunpaman, ang pamilyang Salter ay mayroon na lamang 3 bagong cultivator ng Soul Realm sa kabuuan. Ito na ang pinakamababang configuration ng 4 na dakila. Kung mayroon mang mas mababa sa 3 bagong cultivator ng Soul Realm, ang bilang ng 4 na dakila ay bababa anumang oras. Nakakaabala talaga ang Green Cloud School sa North Island. Mahinang bulong ni Percival sa sarili. Kung hindi nila natanggap ang card at hindi alam ang tungkol sa sekta ng Chenkun ng maaga, hindi sana tatanggapin ng pamilya Salter ang card. Ngayong pumayag na silang makipagkita sa sekta ng Percival ng North Island, mukhang medyo hindi makatwiran kung hindi sila magkikita. Kung ganoon, maaari niya lamang silang salubungin at pagkatapos ay basta na lamang silang paalisan. Nakapagdesisyon na si Percival. Kumaway siya sa isang dumaang disipulo ng angka ng Salter at sinabing, halika rito. Guru, may iuutos ba kayo sa akin? Ang disipulo ay isang malayong kamag-anak ng pamilyang Salter. Kadalasan ay wala siyang pagkakataong makausap si Percival, ngunit ngayong bigla siyang tinawag ni Percival, agad siyang tumakbo palapit. Ikaw si Missy mula sa ika-7 sangay, tama ba? Nag-isip sandali si Percival at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Tutal, anak siya ng isang pamilyang sangay, at paminsan-minsan lang niya ito nakikita. Sapat na iyon para maalala niya ito. Opo, opo, opo. Guru, maaari niyo na akong tawaging Missy. Tuwang-tuwa si Missy. Hindi niya inaasahan na masasabi ng pinuno ng pamilya ang ranggo ng kanyang pamilya ng sabay-sabay. Bagamat hindi niya mabanggit ang kanyang buong pangalan, hindi ito madali. Aba, Missy, maya-maya lang, may mga tao mula sa Green Cloud School ng Hilagang Isla na bibisita. Gusto nilang maging suporta nila ang pamilya natin sa Salter. May mga bagay akong hindi ko kayang makipagkita sa kanila. Pwede kang humanap ng dahilan para paalisin sila. Naisip ni Percival na hindi pa rin siya angkop na umalis, kaya nagpadala muna siya ng isang tao para paalisin ang mga tao mula sa Green Cloud School ng Beidou. Gayunpaman, hindi niya sila maaaring tanggihan ng masyadong halata. Pagkatapos ng bagay na ito, mas makabubuti kung maibabalik niya ang Green Cloud School ng Beidou sa angka ng Salter. Kung tutuusin, ang pamilyang Salter ang pinakamahina sa 4 na malalaking sekta. Kung mawawala sa kanila ang paaralang Percival pagkatapos ng paaralang Xuanji, mawawalan talaga ng karapatang magsalita ang pamilyang Salter.
Gayunpaman, hindi isinaalang-alang ni Percival na kung pinili ng angkan ng Salter na manahimik na lamang at walang gawin kapag kailangan sila ng Green Cloud School, ano ang dahilan ng Green Cloud School para bumalik sa angkan ng Salter pagkatapos ng bagay na ito? Bukod pa rito, kung halimbawa ang paaralan ng Percival, aling sekta ang handang itali ang sarili nilang sekta sa karwahe ng isang pamilyang walang dugo at laman loob tulad ng pamilyang Salter? Naiintindihan ni Mizzy. Tama lang naiwan ang ganoong kaliit na bagay kay Mizzy. Patriarka, pwede mo namang panoorin ang pagtatanghal ng disipulong ito. Agad na tinapik ni Mizzy ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa. Ang makapagtanghal sa harap ng pinuno ng pamilya ay isang pagkakataon na pangarap niya lamang. Ano man ang mangyari, kailangan niya itong samantalahin. Habang nag-uusap sila, isang disipulo ang dumating at nagulat, "Guro, narito na ang mga tao mula sa Green Cloud School ng North Island." Napakabilis. Sa kabilang banda, medyo nagulat si Percival. Hindi pa nagtagal mula nang umalis ang nagpadala ng visiting card, dumating na ang mga tao mula sa Green Cloud School ng Hilagang Isla. Tila balisa rin ang mga tao mula sa Green Cloud School, umaasang makakasali agad sila sa Salter clan para hindi sila ma-atake ng Chenkun School. Sa katunayan, masyadong maraming iniisip si Percival. Walang pakialam sina Terence at Reggie sa sekta ng Chenkun. Gusto nilang gamitin ang sekta ng Percival bilang tauntungan para umangat sa ranggo. Ano pa ang dapat ikatakot? Ang dahilan kung bakit siya dumating ng napakabilis ay dahil ang kampo ng Green Cloud School ay isang gate lamang ang layo mula sa pamilyang Salter. Agad na ikinuyong ni Mizzy ang kanyang mga kamao ng may tuwa at sinabing, "Patriarch, palalayasin sila ng disipulong ito at babalik siya para mag-ulat sa iyo sa lalong madaling panahon." Gusto sanang sabihin ni Percival na ang dahilan na naisip niya ay medyo mas mataktika, ngunit sa palagay niya ay hindi na kailangang ipaliwanag ito ng espesipiko. Tutal, hindi naman direktang inapo o mataas na opisyal ng angkan ng Salter ang lalapit. Kahit na hindi nasiyahan ang paaralan ng Percival, siya mismo ang lalapit bilang pinuno ng angkan ng Salter kapag nakatakas na sila mula sa mga kamay ng sekta ng Chenkun. Lahat ay maaaring mailigtas. Kaya naman, hindi masyadong nagsalita si Percival. Kumaway lang siya at hinayaan si Mizzy na kumitawan sa pamilyang Salter upang makipagkita sa mga tao ng sekta ng Berdeng Ulap sa Hilagang Isla. Parehong nasa sala sina Terence at Reggie. Bagamat ang pamilyang Salter ang pinakamahina sa kanilang apat, kinailangan pa rin silang alagaan ni Terence para sa kapakanan ng lahi ni Truett. Personal siyang pumunta upang makipag-usap sa pinuno ng pamilyang Salter kung paano sila dapat makipag-ugnayan sa panahon ng pagtitipon. Ito ay para maiwasan ang hindi pagkaalam ng pamilyang Salter sa sitwasyon at aksidenteng masugitan siya. Hindi magiging masaya kung sabay-sabay niyang mapapatay ang dalawa sa Big Four. Tama, pareho silang inilalagay ni Terence sa parehong antas. Sa totoo lang, pagmamalaki na nito sa pamilyang Salter. Tungkol naman sa sekta na umaasa sa bundok, pangalan pa lang ang laman nito. Nang maging pinuno ng apat na pangunahing sekta ang Green Cloud School ng North Island, mahirap sabihin kung aling sekta ang kanilang pinagkakatiwalaan. Ang hindi inaasahan ni Terence, gayunpaman, ay hindi niya man lang nakita ang pinuno ng pamilyang Salter. Ang lumabas para salubungin sila ay isa lamang Pikmid Golden Core disciple. 5,523. At hindi lang iyon na sentimo, ang gininto ang kaibuturan na ito ay sumisinghot pa kina Terence at Terence nang may mukha na puno ng kahusayan, "Maaari na kayong bumalik. Abala ang aming patriarka at walang oras para makipagkita sa inyo ngayon." Nagulat si Terence, at ang kanyang mga mata ay naging misteryoso. Malinaw niyang naramdaman na mayroong dalawang baguhang soul practitioner na hindi nalalayo sa gininto ang core disciple na ito. Ang isa ay nasa huling yugto, at ang isa ay nasa kalagitnaan. Ang isa sa kanila ay ang pinuno ng pamilyang Salter. Kaya, ano ang intensyon ng pamilyang Salter sa paggawa nito? Sinabihan lang pinuno ng pamilyang Salter ang mga disipulo ng aming paaralang Percival na bumisita, sabi ni Reggie ng bahagyang nakasimangot. Bakit ka ba abala? Hindi masyadong magalang ang mga salita sentimo, dahil sa init ng ulo ni Reggie noon, hindi siya kailanman magsasalita ng ganoon.
Gayunpaman, hindi na siya katulad ng dati na walang alam, at matapos sundan si Terence ng matagal, natural na nagkaroon siya ng pakiramdam ng pagmamata sa Sentimo, kung hindi dahil sa kanilang nakaraang relasyon, wala na siyang pakialam sa pamilyang Salter. Batas mo ba para manghimasok sa usapin ng ating patriarka? Bakit hindi mo tingnan ang iyong sarili? Kung hindi lang dahil sa katotohanang pumayag ang paaralan ng Percival mo na maging aso ng ating pamilya Salter, wala ka sanang karapatang pumasok sa pintuang ito. Hindi lubos na naintindihan ni Mizzy ang ibig sabihin ni Percival. Sa simula, gusto lang sana ni Percival na humanap siya ng dahilan para paalisin ang mga tao mula sa Green Cloud School, ngunit inakala ng lalaking ito na ayaw tanggapin ni Percival ang Green Cloud School, kaya kumilos siya ayon sa gusto niya, at lubos na nasaktan ang Green Cloud School. Nang sabihin niya ito, hindi lamang si Reggie, kundi maging si Percival, na nakasunod sa likuran para tingnan kung ano ang nangyayari, ay may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi nakakapagtaka na ang lalaking ito ay mula sa isang pamilyang sangay. Kung ang direktang linya ang nagbunga ng ganitong tao, matagal na sana'y nalipol ang pamilyang Salter. Anong sabi mo? Galit na napataas si Reggie, ngunit sinampal siya ni Terence bago pa man siya makagawa ng kahit ano. Ligaw na apoy, palad ng 8 trigram. Galing siya sa pamilyang Salter, kung tutuusin, at hindi siya pinatay ni Terence. Gusto lang niya itong turuan ng leksyon, at ang nagliliyab na apoy ng 8 trigram bomb hindi man lang naghirap para harapin ang isang maliit na fry na tulad niya. Walang duda, si Mizzy ay napalipad. Huwag mong sayangin ang hininga mo sa kanya. Yung ganitong tahol ng aso, paliparin mo na lang yan. Mahinang sabi ni Terence habang binawi ang kamay at kinuha ang tasa ng tsaa. Kinalabot niya ito ng kaunti bago humigop. Palihim na pinunasan ni Reggie ang malamig na pawis sa kanyang noo. Naisip niya, akala ko alam ko na ang estilo ng martial ni Lolo, pero hindi ko akalain na hindi ko pa rin siya lubos na makikilala. Opo, tiyuhin sa martial arts, maaalala ito ng disipulong ito. Pagsangayon ni Reggie, ngunit nakaramdam siya ng labis na ginhawa. Noong nakaraan, ang mga tao sa paaralan ng Percival ay hindi kailanman maglalakas loob na magpakita ng anumang kawalang galang sa pamilyang Salter. Gaano man kaina ang pamilyang Salter, isa pa rin sila sa 4 na dakila. Sino mang bagong cultivator ng Soul Realm mula sa pamilyang Salter ay mas malakas kaysa sa Green Cloud School. Galit na galit din si Percival. Bastos nga si Mizzy, pero kinakatawan pa rin niya ang pamilyang Salter. Paano nang ahas si Terence na maging masungit at patalsikan siya sa isang sampal lang? Ano ba ang gustong gawin ng Green Cloud School ng Beidao? Akala ba nila ay kayang lumaban ang mga taong mula sa mga sekta na umaasa sa kanilang bundok ayon sa gusto nila? Tunay ngang mahina ang pamilyang Saltera Sentimo, kilalang kilala ng sekta ng Chencon at ng sekta ng 5 elemento si Terence, at ang impormasyon lamang ng pamilyang Salter tungkol sa kanya ay limitado pa rin noong una siya pumasok sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Nagulat sila na ang sekta ng Percival sa North Island ay nagdala ng lolo ng isang master mula sa sekular na mundo. Liu Yun, puntahan mo at turuan mo ng leksyon ang mga hanggal na ito. Paano nila tayo kinakaya na atakihin sa teritoryo ng pamilyang Salter? Lumingon si Percival at bumulong sa nakatatandang Lorcan na nasa gitnang yugto ng Nascent Soul. Nabalitaan din ni Lorcan na dumating ang mga tao mula sa Green Cloud School at nais silang salubungin. Gayunpaman, matapos makilala si Percival at malaman ang desisyon ng pamilya, sinundan na lang niya si Percival upang makita kung ano ang nangyayari. Ngayong nagsalita na si Percival, natural lang na napilitan si Lorcan na gawin ito. Agad siyang sumang-ayon at agad na lumitaw sa sala. Napakapangahas. Paano mo nagawang umatake sa isang miyembro ng pamilyang Salter sa teritoryo natin? Akala ba talaga nila ay madaling apihin ang pamilyang Salter? Lumuhad ka agad at aminin ang iyong pagkakasala. Malakas na sigaw ni Lorcan. Kasabay nito, ganap niyang ipinakita ang kanyang mid-nascent soul stage aura. Mula sa pananaw ni Lorcan, kung wala si Jomar, hindi mapapanatili ng Green Cloud School ng North Island ang posisyon nito bilang isa sa 10 maliliit na paaralan. Kung hindi nila papayagan ang isang taong nasa Gold Core Realm na maging pinuno ng sekta. Kung tungkol naman kay Terence, tila itinatago niya ang kanyang lakas.
Bagamat ipinakita niya na isa siyang foundation peak, dapat ay nasa nascent soul stage na siya, ngunit sa pinakamataas na antas, ay nasa peak ng early stage. Ang aura ng isang mid-nascent soul stage cultivator ay higit pa sa sapat para mapilit sina Terence at Reggie Sentimo, hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano. Maaari niya lang gamitin ang kanyang aura para pilitin ang dalawa at hikayatin silang magmakaawa. Ito ang paraan ng pamilyang Salter sa paggawa ng mga bagay-bagay. Pero ang hindi inaasahan ni Lorcan ay kahit ang maagang gininto ang core na si Reggie ay tila hindi apektado ng kanyang mid-nascent soul aura, lalo na si Terence na umiinom pa rin ng kanyang tsaa. Hindi lang iyon, ang dating nakangiting mukha ni Reggie ay naging parang yelo matapos ipakita ni Lorcan ang kanyang lakas. Itinuwid niya ang kanyang likod at ang kanyang umaalo na aura ay itinulak pabalik ang aura ni Lorcan na parang isang daluyong na bumubuo ng isang puwersang pumipigil. Huling bagong yugto ng kaluluwa. Natulala si Lorcan. Anong nangyayari? Anong nangyari sa maagang yugto ng Jiedan? Kahit na mapagkamala ng bagong Soul Realm na Golden Core Realm, nasa maagang yugto pa rin siya ng bagong Soul Realm. Ano ba yon? Ibinaba ni Terence ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at ginamit ang kombinasyon ng kanyang espiritual na sentido vortex at mabangis na apoy na bagwa palm. Sinamantala niya ang hindi matatag na espiritual na sentido ni Lorcan at pinalipad ito sa isang sampal. Mahinang sinabi niya, sinabi ko lang sa iyo, pero nakalimutan mo na naman. Ano ang saysay ng pagpapakita mo ng aura? Sampelan mo na lang siya ng diretso. Gusto mo bang lumuhad siya at aminin ang kanyang pagkakasala? Hindi ka maaaring maging ganoon kalupit. Hindi ka maaaring maging ganito kalupit. Opo, lolo sa labanan. Pagsang-ayon ni Reggie, at palihim na pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa kanyang puso, hindi niya masabi kung siya ba ang mas malupit o kung ang kanyang nakatatandang lolo ang mas malupit. Kung tutuusin, si Lorcan ay isang mid-tier na bagong silang na Soul Master. Si Terence ay walang anumang intensyong pumatay, kaya ang normal na dinidiyos na Soul Vortex at Wildfire Bagwa Palm ay hindi nagdulot ng malaking pinsala kay Lorcan. Matapos siyang paliparin, agad na pinatatag ni Lorcan ang kanyang katawan. Kahit na nababalot siya ng alikabok, kahit papaano ay hindi siya kasing miserable ni Mizzy. Sumulyap si Terence kay Lorcan, at pagkatapos ay sa posisyon ni Percival. Ang bagong libro ni Fishman, ang presidente ng paaralan na umaasa sa akin, ay nasa gitna ng isang sikat na serye. Inirerekomenda kong basahin mo ito. 5,524. Pagkatapos noon, dahan daw ang nagsalita si Terence, ang aming Green Cloud School mula sa North Island ay bumisita sa inyong pamilyang Salter hindi dahil sa aming paghanga sa inyong pamilya, kundi dahil ang pamilyang Salter at ang tatlong dakilang sekta ng North Island ay magkamag-anak. Ito ay para lamang sa kapakanan ng relasyong ito. Sa tingin mo ba talaga ay hinihiling ng Green Cloud School na kayo, ang apat na pinakamahinang sekta, ang maging suporta nila? Hindi ko talaga alam kung saan ninyo nakuha ang inyong tiwala. Medyo bastos ang mga salita, at hindi lamang namula ang mukha ni Lorcan, kundi maging si Percival, na nagtatago sa dilim, ay napahiya rin. Gayunpaman, ang mas nagpabahala kay Percival ay ang lakas na ipinakita ni Terence. Hindi naman malaking bagay ang mapalipad si Little Mizzy sa isang sampal lang, pero ang mapalipad si Lorcan sa isang sampal lang, hindi ito ganoon kadali kahit saang tingin mo pa ito tingnan. Alam ni Percival na magiging mahirap para sa kanya na gawin ito ng ganoon kadali. Sa madaling salita, ang Terence na ito ay nasa advanced stage na ng orihinal na level, o mas mataas pa, marahil ay nasa rurok na ng advanced stage. Kailan pa nagkaroon ng ganito kalakas na lakas ang paaralan ng Berdeng Ulap sa Hilagang Isla? Sa oras na ito, medyo nag-aalangan na si Percival. Base sa lakas na ipinakita ng Green Cloud School sa Hilagang Isla, bagamat mas mababa ito kaysa sa Chen Kun School, isa na itong natatanging pag-iral sa 10 maliliit na paaralan. Kung ang Green Cloud School ay may isa pang bagong Soul Cultivator, magiging kwalipikado siyang makipaglaban para sa isang pwesto sa top 4. Sa ganitong lakas, kahit na masaktan nila ang sekta ng Chenkon, maaaring hindi sila tuluyang malipol. Kung makikialam ang pamilyang Salter, mas mapoprotektahan nila ang sekta ng Percival.
Sa tulong ng sekta ng Percival, tiyak na magkakaroon ng mas malaking kapangyarihan ang pamilyang Salter sa apat na dakila sa hinaharap. Higit sa lahat, hindi talaga natakot si Terence sa pamilyang Salter. May katuturan naman iyon na sentimo, pinatay pa nga ni Terence ang anak ng pinuno ng sekta ng Chencon, kaya bakit niya matatakot ang pamilyang Salter? Bakit hindi ko ito naintindihan noon? Pero hindi pa huli ang lahat. Mula rito, nalaman niyang may makapangyarihang kakayahan si Terence. Sa isang iglap, naisip na ni Percival mga kalamangan at kahinaan. Agad siyang tumawa at lumabas, ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, "Kapwa Dawist mula sa Green Cloud School, dumating na kayo." Ang matandang ito ay abala sa ilang bagay ngayon lang, kaya inutusan ko ang disipulong ito na pumunta at aliwin kayong dalawa. Pasensya na sa pagkaantala. Pagkatapos niyang magsalita, tila napagtanto niya na hindi maganda ang atmosfera sa sala. Kumunat ang noo niya at nagtanong, anong nangyayari? Hindi sumagot si Terence, nakangiti lamang habang pinapanood ang kilos ni Percival. Nasa labas siya at pinapanood ito mula simula hanggang katapusan, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sino ang nakakaalam? Guru. Sila. Magsasalita na sana si Lorcan nang maputol ang pagsasalita niya nang mapansing nakatitig si Percival. Tumahimik ka. Napuno ng galit ang mukha ni Percival, at itinuro niya si Salter Liuyon gamit ang kanyang daliri, sinasabing, Liuyon, o Liuyon, isa kang elder ng pamilyang Salter. Paano mo nagawang makasakit ng damdamin ng ating bisita? At Mizzy, hindi mo ba alam na ang mga bisita ay bisita rin at dapat salubungin ng may ngiti? Huwag mong sabihin sa akin na ang kapwa Dawist mula sa paaralan ng Green Cloud ay nandito para manggulo. Sa pagtingin pa lang sa iyo, alam ko nang nasa iyo ang problema. Nakaramdam ng pagkadismaya sina Lorcan at Mizzy. Gayunpaman, malinaw na ginawa silang mga sisi ng Panginoon. Hindi sila magiging ganoon kawalang malay para kalabanan ang Panginoon. Ngayon, ang tanging maaari na lang nilang akuan ay ang sisihin. Mga yan, kayo, ano kayang sinasabi ng matandang ito tungkol sa inyo? Puno ng sakit at hinanakit ang mukha ni Percival. Pagkatapos ituro si Lorcan, itinuro niya si Mizzy, pagkatapos ay si Mizzy, at pagkatapos ay si Lorcan. Nakalimutan na ba ninyong lahat na lagi kong sinasabi na ang pamilyang Salter ay nagmula sa 3 dakilang sekta ng North Island? Kami at ang 3 dakilang sekta ng North Island ay magkakapatid na sekta na may iisang lahi. Nasa iisang pahina kami at sabay kaming sumusulong at umaatres. Bakit hindi ninyo ako mapakinggan? Kinuha muli ni Terence ang tasa at humigop. Ayaw niyang magsalita ng mga sandaling iyon, kaya uminom na lang siya ng tsaa at nanood ng palabas. Pagkatapos ng Percival, malamang ay mapupunta na sila sa pangunahing paksa. Base sa saloobin ni Percival, tapos na ang usapin. Ayaw ni Terence na maging mahirap ang sitwasyon para sa pamilyang Salter. Tutal, kailangan niya silang harapin para sa kapakanan ng Truett, hindi pa kasama ang relasyon sa paaralan ng Percival. Lumingon si Percival kina Terence at Reggie nang nakangiti matapos sawayin ang dalawang lalaki. Mga kapwa ko Dawista, huwag niyo sanang isipin yan. Malamang na may opinyon ang dalawang lalaking ito tungkol sa 3 dakilang sekta ng North Island dahil sa paglipat ng sekta ng Xuanji sa sekta ng 5 elemento, kaya ibinuhos nila ang kanilang sama ng loob sa sekta ng Berdeng Ulap. Tutal, ang 3 dakilang sekta ng North Island ay palaging isang Trinidad. Dalawa kong kapwa Dawista, patawarin niyo sana sila. Ayaw siyang ilantad ni Terence, kaya nagpatuloy na lang siya sa pag-inom ng kanyang tsaa. Nakita ni Reggie na hindi tumugon si Terence, kaya siya na mismo ang pumasok. Tutal, siya ang kasalukuyang pinuno ng sekta ng Percival, at dahil nagsalita na ang pinuno ng angkan ng Salter para sa kanya, hindi na siya maaaring lumayo pa. Kaya, nagsimulang mag-usap sina Reggie at Percival tungkol sa mga walang kwentang bagay. Gayunpaman, na parang mayroon silang pahiwatig na pagkakaintindihan, hindi nila binanggit ang anumang bagay tungkol sa mga sektang umaasa sa bundok. Hindi alam ni Reggie ang iniisip ni Terence, at natural lang na hindi siya naglakas loob na magdesisyon.
Ganoon din si Percival Sentimo, naisip niya ang magropong sa paaralan ng Percival, ngunit ito ay isang mahalagang bagay, at ang matanda ang kailangang gumawa ng pangwakas na desisyon. Alam ni Percival na darating ang matanda matapos makita ang kaguluhan sa harap niya. Gayunpaman, hindi kailanman lalabas ang matanda sa silid-aralan hanggat hindi niya natatapos ang pagsusulat ng kaligrapya. Kaya, maaari na lamang niyang ipagpaliban muna ang bagay na ito at hintayin na matapos ang pagsusulat ng matanda. Pakiramdam ni Percival ay mahusay ang kanyang nagawa sa pamamagitan ng kakayahang mag-improvise, nang sabihin iyon ni Fernan. Mabuti na lang at naging matulungin si Reggie at hindi niya ginawang mahirap ang mga bagay para kay Percival. Sa wakas, nang matapos ni Terence ang kanyang pangalawang tasa ng tsaa dahil sa pagkabagot, lumitaw si Fernan. Hawak pa rin niya ang piraso ng papel na katatapos lang niyang isulat. Iniabot niya ito kay Lorcan na may maitim na mukha at may itim na wak sa kanyang likod, walang kwentang bagay, kapag tuyo na ang sulat kamay, pumunta ka at idikit mo. Hindi nang ahas na tumanggi si Lorcan, kaya mabilis siyang sumagot, opo. Dakilang matatanda. Tumayo sina Percival at Reggie upang salubungin ang haligi ng pamilyang Salter nang makita nila ito. Tanging si Terence lamang ang nanatiling nakaupo, sinemyasan ng isang disipulo na punuin muli ang kanyang tasa. Kumunot ang noo ni Salter habang nakatingin sa mayabang na si Terence, walang ekspresyon ang mukha, leader ng sekta Zin, kakaiba talaga ang sekta ninyong berdeng ulap ngayon. Napakayabang mo talaga. Mukhang kakailanganin ng pamilya namin ng Salter ang sekta ninyong berdeng ulap bilang suporta namin sa hinaharap. 5,525 Kumurap si Reggie. Hindi niya inakalang papansinin ni Terence ang pag-fiex ni Salter ng ganito, pero kung isa sa alang-alang ang katayuan ni Terence, tila hindi niya kailangang seryosohin ang pag-fiex ni Salter. Bilang pinakamatapat na taga-suporta ni Terence, agad na sumagot si Reggie, Senior Salter, masyado kang seryoso. Gayunpaman, dahil sa seniority ng ating Marshal Granduncle, hindi imposible para kay Senior Salter na tawagin siyang Marshal Granduncle kung bibilangan natin mula sa ninuno ni Senior Salter. Hindi ba't medyo kalabisan na sabihin na nagpapakatanga lang ang Marshal Granduncle? Natawa si Fernan sa galit, nakakainis. Huwag mong isipin na hindi ko alam na nagbalik ka ng kakaibang primordial spirit body mula sa secular na mundo at sinabing siya ang Marshal Granduncle ng Green Cloud School. Ayos lang kung handang makipag-agawa ng Green Cloud School, pero ngayon gusto mo pa talaga akong tawagin siyang Marshal Granduncle. Sa tingin mo ba talaga ang Green Cloud School mo ang pinakamagaling sa buong mundo? Biglang tumangala si Terence kay Salter na nagfe-fiex at mahinang sinabi, hindi ikaw ang magdedesisyon kung ang Green Cloud Sect ang numero unong sekta sa mundo o hindi. Kung tungkol naman sa kung aasa ba ang Salter clan sa Green Cloud Sect sa hinaharap, hindi na kailangang pag-usapan pa ito sa ngayon. Isa lang ang gusto kong pag-usapan ngayon. Ano nga ba ang gustong gawin ng Salter clan sa napakatandang grand meeting na ito? Pagkatapos ng kaunting katahimikan, nagpatuloy si Terence, magkaaway ang pamilya Salter at ang Green Cloud School. Magkaibigan ba kayo? Ipinakita ng mga salita ni Terence ang kanyang tunay na kaibigan o kaaway, isa lang ang mapipili niya. At para kay Terence, tila walang pinagkaiba ang dalawang ito. Galit na galit si Fernan, pero hindi naman siya ganoon katalino para makipagtalo agad kay Terence. Tinuwanan niya ito at iniwasan ang tanong ni Terence, kaya bumalik ang usapan sa pagiging tiyuhin mayor. Palagi kong sinasabi na ang pamilyang Salter at ang tatlong dakilang sekta ng North Island ay magkamag-anak. Kung mapapatunayan mo na ikaw ang tunay na Marshal Granduncle ng sekta ng Percival, hindi na problema para sa akin na tawagin kang Marshal Granduncle. Pero kung hindi mo mapapatunayan, hindi ko sasayangin ang hininga ko sa isang peking katulad mo. Malamig na sabi ni Fernan habang umuupo. Napataas ang kilay ni Terence. Dahil sa personalidad niya, ang mga sinabi ni Fernan ay parang pagsagot sa tanong ni Terence. Mula ngayon, ang pamilya Salter at ang sekta ng Percival ay magkaaway na. Dahil lang sa naalala niya kung gaano kalaking tulong ang ibinigay sa kanya ng Truett sa Skyclass Island kaya siya nagpasyang huwag umalis. Kalimutan mo na yan. Dahil gusto mo ng ebidensya, bibigyan kita ng isa.
Itinuro ni Terence ang scroll sa kamay ni Lorcan, basa pa ang tinta. Kung hindi ako nagkakamali, ang isinulat mo ay dapat na paraan ng mental cultivation ng pamilyang Salter, tama ba? Medyo nagulat si Fernan. Ang pamamaraan ng paglilinang ng isip ng pamilyang Salter ay hindi alam ng mga ordinaryong tao. Bagamat may ugali ang pamilyang Salter na ituring ito bilang isang kasanayan sa kaligrapya, walang sinuman maliban sa mga direktang inapo ng pamilyang Salter ang makakaintindi nito kahit na makita ito ng mga tagalabas. Nasabi ni Terence na ito ang sining ng practitioner ng pamilyang Saltera Sentimo, ano man ang mangyari, mayroon pa rin siyang mahusay na mata. Pero ito lang ay hindi sapat para patunayan na si Terence ang Grand Uncle Master ng paaralang Percival. Hindi naman masama ang kaalaman mo, pero hindi naman ito sekreto. May mga sinaunang libro ang Green Cloud School ninyo dito. Hindi mo naman siguro iniisip na gamitin ito para patunayan ang pagkakakilanlan mo bilang isang senior, di ba? Ngumisi si Fernan, na ikinukubli ang tunay niyang iniisip. Bahagyang ngumiti si Terence, huwag kang mag-alala. Ang gusto kong sabihin ay hindi naman masama ang sulatin mo. Sa kasamaang palad, hindi mo ito natapos. Sa pagkakataong ito, talagang nagulat si Fernan. Hindi maintindihan ng mga tagalabas ang paraan ng paglilinang ng isip ng pamilyang Salter, kaya kahit makita pa nila ito, hindi nila malalaman na ang isinulat niya ay isa lamang hindi kumpletong bersyon ng paraan ng paglilinang ng isip ng pamilyang Salter. Bukod dito, ito pa lamang ang huling bahagi ng hindi kumpletong kabanata. Iisipin lamang ng mga tagalabas na ito ay ilang malalalim na pangungusap lamang, at hindi mauunawaan ang malalim na kahulugan sa loob nito. Kung si Terence ay nanghuhula ng husto, ang kanyang kakayahan sa pagmamasid at pagbawas ay nasa isang nakakagulat na antas, ngunit paano kung hindi si Terence ang nanghuhula? Sandali lang pumasok sa isip niya ang kaisipang ito, pero lumaki ito na parang mga damo sa tagsibol at mabilis na tumubo. Kahit gaano pa kagusto ang alisin ni Fernan ang kaisipang ito, hindi niya magawa. Itinuro ni Terence si Lorcan, "Hoy, ikaw, ikalat mo ang mga salita, huwag mong alugan." Labis na napahiya si Lorcan, ngunit hindi siya nang ahas na suwayan si Terence matapos siyang mapatalsik ng isang sampal. Nakatitig lang siya kay Terence at iniiwas ang tingin, nagkunwaring hindi sinasadyang naiparating ang kanyang mga salita. Walang pakialam si Terence sa maliliit na kilos ni Lorcan. Humarap siya kay Salter na nagfe-flex at sinabing, hindi kumpleto ang huling pangungusap. Kung hindi ako nagkakamali, nawala na rito ang mental cultivation method ng pamilya Salter mo, di ba? Kung hindi, natapos mo na sana ang pangungusap na ito. Muling nayanig ang puso ni Fernana Sentimo, tama si Terence, hindi pa kumpleto ang sining ng practitioner ng pamilyang Salter mula ngayon. Ito ay isang sikreto ng pamilyang Salter, at tanging ang mga direktang inapo lamang ang makakaalam. Sa totoo lang, sa puntong ito, nagsisimula ng umasa si Fernan na si Terence ay tunay ngang isang sinaunang espiritu ng Yuan. Kung matutulungan ni Terence ang pamilyang Salter na maperpekto ang kanilang sining, iyon ang magiging mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Sa panahong iyon, matatawag na nga ni Fernan si Terence na ninuno, lalo na ang pagtawag sa kanya ng tiyuhin. Ang pangungusap na ito ay orihinal na kalahati lamang ang pagkakasulat, kaya hindi ito isang kasanayan para makita mo ito. Pinakalma ni Fernan ang kanyang sarili, ngunit kalmado pa rin ang kanyang mukha. Ang landing point ng Chi Lightning ni Fuyon ay lalamunan ang Chi daw ni Nangong. Hindi sumagot si Terence sa pag-aalangan ni Salter, ngunit may ibinulong siya sa sarili. Si Reggie ay lubos na nalilito at walang naintindihan. Sa kabilang banda, si Fernan ay nagulat. Bigla siyang tumayo, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwala, at pagkatapos ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Medyo nahihilo rin si Percival Sentimo, maaaring hindi maintindihan ng ibang tao ang sinasabi ni Terence, pero iba siya. Masasabing kaya ni Percival bigkasan ng pabaliktad ang paraan ng paglilinang ng isip ng pamilyang Salter. Kahit hindi niya ito mabasa, mayroon pa ring malalaking karakter na isinulat ng kanyang ama rito. Ang huling putol-putol na pangungusap ay may 5 salita lamang, bumagsak ang kidlat ni Fu Yunqi. Maaari kayang ang mga salita ni Terence ang unang linya ng nawawalang bahagi ng sining ng pamilyang Salter.
Sa pag-isip nito, agad na sinabi ni Percival sa disipulong nasa tabi niya, wala kang magagawa rito. Dalhin mo si Mizzy para gamutin ang kanyang mga sugat. Kung wala ang aking pagpapatawag, walang sino man ang maaaring pumunta rito. Susunod ang disipulong ito. Mabilis na lumapit ang disipulo para alalayan si Mizzy at mabilis na naglakad palabas. Hindi na nila maaaring masangkot ang usaping ito. Kung hindi sila aalis agad, sino ang mag-aakala na magiging target sila sa hinaharap? A. 5,526. Pagkatapos umalis ng grupo, nakahinga ng maluwag si Percival. Totoo man o hindi ang mga sinabi ni Terence, kailangan niyang umasa sa pagpapanggap ni Salter para mapatunayan ito. Si Percival mismo ay walang kakayahang gawin ito, ngunit anuman ang mangyari, lahat ng nangyari rito mula ngayon ay kailangang ilihim. Bakit gustong gamitin ni Fernan ang paraan ng paglilinang ng isip ng kanyang pamilya upang magsanay sa pagsusulat? Bukod sa pagiging nakagawian na ito ng pamilyang Salter, ang mas mahalagang dahilan ay nais ni Fernan na makuha ang mga nawawalang paraan ng paglilinang ng isip mula sa calligraphy na kanyang natapos ng sabay-sabay. Sa ganitong paraan lamang uunlad ang pamilyang Salter. Kung tungkol naman sa iba pang miyembro ng pamilyang Salter, sinusunod lamang nila ang pangunguna ng kataas-taasang nakatatanda at pinupuri siya. Hindi nila naunawaan ang malalim na kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Sa kasamaang palad, sa loob ng mahabang panahon, ang pag-unlad sa larangang ito ay halos hindi umuusad. Hindi naman sa walang natukoy na direksyon si Fernan, ngunit sa tuwing susubok siya ng mas malalim, makakatagpo siya ng iba't ibang problema at kalaunan ay babalik sa panimulang punto. Pero iba ang binasa ni Terence. Si Fernan ay may malawak na karanasan sa deduksyon, at pagkatapos ng kaunting deduksyon sa kanyang isipan, halos sigurado na siyang tama ang ikalawang kalahati ng awit ni Terence. Maraming beses nang sinubukan ni Fernan na mahinuha ang iba pang nilalaman, ngunit ang bawat salita sa pamamaraan ng paglilinang ng isip ng pamilyang Salter ay may napakahalagang kahulugan. Marahil ay tama ang paghinuha ni Fernan sa isang salita, ngunit may problema sa pangalawang salita, at pagkatapos ay kailangang ulitin muli ang lahat. Ganito talaga. Ang galing talaga. Pabago-bago ang ekspresyon ng mukha ni Fernan habang bumubulong sa sarili, halatang tutok pa rin sa teknik ni Terence. Hindi lang iyon, ginamit pa ni Fernan ang kanyang panloob na enerhiya upang mapatunayan ang katotohanan ng mantra na ito. Hindi siya ginulo ni Terence sa sentimo, bahagi lang naman iyon ng arts ng practitioner. Mayroon pa rin kahit isang kapat ng arts ng pamilyang Salter na kulang, at nagawa nilang maging isa sa apat na malalaking sekta gamit lamang ang 3 kapat nito. Ito ang patunay kung gaano kalakas ang arts ng practitioner. Hindi nakakapagtaka na si Truett ay isa sa iilang malalaking tao sa Skyclass Island. Kumalat ang pangalan niya sa buong isla, at tiyak na hindi lang ito limitado sa North Island. Ang hindi alam ni Terence ay ang pamilyang Salter ay may 3 bagong soul cultivator nang sila ay maging isa sa Big Four. Pagkatapos ng napakaraming taon, mayroon pa rin silang 3 bagong soul cultivator. Ang iba pang Big Four ay mayroon pang 1 o 2, lalo na ang sekta ng Chenkon, na halos dumble ang kanilang bilang. Bakit? Ito ay dahil ang pangunahing paraan ng paglilinang ng pamilyang Salter ay nawawala ang 1 kapat ng pinakamahalagang bahagi nito. Kung kumpleto ang paraan ng mental cultivation ng pamilyang Salter, maaaring matagal na nilang pinangungunahan ang sinaunang mundo ng martial arts. Hindi sana sila ang pinakamahina sa 4 na malalaking angkan. Maya-maya, sa wakas ay tumigil si Fernan at muling tumingin kay Terence, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Kapwa Dawis Linford, saan mo ito nabasa? Hindi tinawag ni Fernan si Terence na tiyuhin sa tuhod, ngunit may malinaw na pagbabago sa kanyang tono, kahit papaano ay mas mapagkumbaba na siya ngayon. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Bakit niya sasabihin sa kanya? Ito ba ang nakita niya sa Skyclass Island? Sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo na iyon ang kumpletong mantra na personal na isinulat ni Truett, at pinili ito ng kanyang bot-ihing apo para sa akin? Elder Salter, hindi mo na kailangang malaman kung saan ko nakuha ang incantation. Kailangan mo lang malaman na hindi ito peke.
Tumawa si Terence at nagpatuloy, maaari bang pakiramdam ng senior na ang kalahati ng incantation na ito ay hindi sapat at gusto pa rin ang natitirang isang kapat ng paraan ng paglilinang ng puso. Muntik nang mapaluhod si Fernan nang marinig niya ito. Hindi niya nga alam kung gaano karami sa arts ng pamilya ang kulang pero nahulaan niya na kahit isang ika-10 ay kulang. Hindi niya inakalang bubuksan ni Terence ang bibig niya at sasabihing may isang kapat ang kulang. Sa totoo lang, gustong-gusto na ni Fernan na tawagin si Terence na kanyang ninuno ngayon. Hanggat makukuha nila ang kompletong practitioner's arts, tataas ang bilang ng mga bagong soul cultivator sa pamilyang Salter. Sa oras na iyon, kaya na nilang mangibabaw sa sinaunang mundo ng martial arts, lalo na ang 4. Siyempre, dahil sa kompletong sining ni Terence na practitioner, kakailanganin ng pamilyang Salter na umasa kay Terence at sa kanyang sekta na Percival kung gusto nilang mangibabaw sa sinaunang mundo ng martial arts. Kahit ano paman, pambihirang pagkakataon ito para sa pamilyang Salter. Kung hindi nila ito susunggaban, parurusahan sila ng langit. Huminga ng malalim si Fernan at pinilit na ngumiti na sa tingin niya ay pinakataim time. Kapwa The Westlinford, pag-usapan muna natin ang tungkol sa pangkat ng berdeng ulap. Nagsasabing, ang Green Cloud School at ang aming pamilya Salter ay palaging magkamag-anak. Kaya, sa pagkakataong ito, kapag ang Green Cloud School ay nasa problema, tiyak na tutulong ang aming pamilya Salter. Siyempre, ang lakas ng tulong ay mag-iiba depende sa sitwasyon. Kung makukumpleto ng kapwa The Westlinford ang mental cultivation method para sa aming pamilya Salter, anumang problema ng Green Cloud Sect ay papasanin ng aming pamilya Salter. Ano sa palagay mo? Kung hindi, ipapaalam ko sa isang tao na ang sumusuporta sa Green Cloud faction ngayong taon ay ang pamilya Salter pa rin. Gusto ni Fernan ang practitioner's arts mula kay Terence, ngunit habang mas nagsasalita siya, mas nawawalan siya ng respeto at bumalik sa kanyang mataas at makapangyarihang sarili. Nanlamig ang mukha ni Terence habang sumusulyap kay Salter at nagkukunwaring, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Nahiya ako sa pagtawag sa iyo ng Elder Salter, pero huwag mong isipin na may halaga ka talaga. Sa tingin mo ba ay mahalaga sa akin ang proteksyon ng pamilyang Salter? Huwag mong gawing nakakatawa, ha? Natigilan si Fernan. Anong nangyayari? Hindi ba dapat magpasalamat si Terence sa kabaitan niya? Kung magsasama-sama ang pamilyang Salter at ang sekta ng Percival, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa sekta ng Chencon, lalo na taglay ni Terence ang sining ng mga practitioner na wala sa pamilyang Salter. Pero ano ang meron sa ugali ni Terence? Minamaltrato ba niya ang pamilyang Salter? Sa totoo lang, hindi masyadong pinapansin ni Terence ang pamilyang Salter. Masyado silang mahiyain at hindi makapagdesisyon, at wala silang kahit anong kabayanihan na taglay ni Truett. Kung sakaling kumalat ang balita, magiging malaking kahihiyan ito para kay Truett. Isang beses ko pa kayong tatanungin. Sa sinaunang pagpupulong na ito, magkaibigan ba o magkaaway ang pamilyang Salter at ang sekta ng Berdeng Ulap? Malamig ang mukha ni Terence habang ipinagpapatuloy ang usapan. Kanina ka pa nagpapalit-palit ng usapan, pero sa pagkakataong ito, sana ay maging malinaw sa iyo ang tungkol dito. Kung gusto mong maging kaaway ng paaralang Percival, wala akong dapat ipag-alala. Diretso kong tatapakan ang pamilyang Salter at ang paaralang Chencon nyo, at pagkatapos ay susuportahan ko ang ibang sekta para pumalit sa inyo. Hindi mahalaga kung ito ay ang Rising Sky Sect, ang Leaf Spirit Sect, o kahit ang Thousand Blade Sect. A. 5,527. Dahil doon, humarap si Terence kay Reggie, nilinaw ko na, at gusto mo pa ring ipaliwanag ko sa iyo. Ang hirap talagang kausapin ang mga taong ito. Sa tingin ko, wala talagang kwenta ang pamilyang Salter. Ano sa tingin mo? Natural lang nakakampi ni Reggie si Terence. Tumango siya. Totoo yan. Bakit hindi na lang tayo bumalik? Hindi naman malaking bagay ang magsimula ng negosyo kasama ang sekta ng Chencon o ang pamilyang Salter. Agad na nagalit si Percival, walang hiya. Sa tingin mo ba talaga ay kaya niyong baliwalain ang pamilya Salter natin?
Kahit na may mga taktika si Terence, si Reggie ay isang bagong soul practitioner na nasa huling yugto pa lamang, ngunit sa panig ng Salter, si Percival ay kapantay ni Reggie, at si Fernan ay isang bagong soul practitioner na nasa pinakamataas na antas. Dahil nasa kalagitnaan na si Lorcan, naramdaman ni Percival na malaki ang kalamangan ng kanyang panig kahit paano niya ito tingnan. Gayunpaman, itinaas ni Fernan ang kanyang kamay para pigilan si Percival sa pagpapatuloy. Tinanong niya si Terence ng may seryosong mukha, "Seryoso ka ba?" "Wala ako sa mood makipagbiruan sa'yo." Mahinang sabi ni Terence. Pagkatapos ng isang katahimikan, nagpatuloy si Terence, "Kung hindi sinabi sa akin ng pinuno ng sekta na si Zin na ang pamilyang Salter ang nag-aalaga sa sekta ng Percival sa loob ng maraming taon, hindi na ako mag-aabalang makipag-usap sa iyo. Kailangan mong maging malinaw na ako ang Martial Grand Uncle ng paaralan ng Percival, hindi ang Martial Grand Uncle ng iyong pamilyang Salter. Hindi ko nga sineseryoso ang sekta ng Chenkon, kaya gaano kalaki ang bigat sa tingin mo ng pamilyang Salter." Natigilan si Fernana Sentimo, "Tama si Terence, bakit naman ang isang taong walang pakialam sa sekta ng Chenkon ay mag-aalala rin sa pamilyang Salter?" Dagdag ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip, "Nga pala, sinasabi ko lang ito sa iyo dahil mayroon akong isang matalik na kaibigang babae na may kaugnayan sa iyong pamilya Salter. Kung hindi, sa tingin mo ba ay sasayangin ko ang ganoong karaming oras sa pakikipag-usap sa iyo?" Si Fernan, na medyo nalungkot sa mga sinabi ni Terence, ay labis na natuwa at mabilis na nagtanong, "Ito bang kaibigan mo ay isa ring sinaunang kaluluwa? Hindi mo kailangang malaman ang tungkol dito. Kailangan mo lang malaman na totoo ito." Casual lang na binabanggit ito ni Terence, syempre, hindi naman talaga niya babanggitin si Natalie. Sa katunayan, ginagawa niya lang ito para sa kapakanan ni Truett. Malamang ay wala ring pakialam si Natalie kung ang pamilyang Salter sa sinaunang mundo ng martial arts ay may kinalaman sa pamilya niya. Kung gayon, nasaan na ang kasintahan mo ngayon? Maaari ko ba siyang puntahan at makilala? Patuloy na tanong ni Fernan. Matapos marinig na may kasintahan si Terence na may kaugnayan sa pamilyang Salter, 2 beses nang ginamit ni Fernan ang "ikaw" para tawagin si Terence Sentimo, hata na medyo kinakabahan siya. Wala nang pakialam si Terence sa iniisip ng matanda. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, "Imposible. Hindi mo siya makikita." Hindi maitago ni Fernan ang pagkadismaya sa kanyang mukha, ngunit wala na siyang masabi pa dahil nasabi na ito ni Terence. Hindi maipaliwanag ang panloob na pakikibaka ni Fernan. Kung makakatagpo lamang siya ng kabiyak ni Terence, hindi magiging malaking bagay para sa pamilyang Salter na ibaba ang kanilang paninindigan. Tutal, lahat ng alam ni Terence ay dapat nagmula sa kaluluwang ito, kaya kahit wala si Terence, makukumpleto pa rin ang sining ng pamilyang Salter na practitioner nito. Bukod pa riyan, kung ang babaeng soul body na iyon ay kasing lakas ni Terence, ang pag-angat ng pamilyang Salter ay hindi mapipigilan. Si Reggie ay isang maagang Golden Core Ant, ngunit siya ay naging isang huling umusbong na soul practitioner. Hindi marami sa sinaunang mundo ng martial arts ang makakasabay niya. Sa kasamaang palad, tama si Terence sa isang bagaya Sentimo, gaano man siya kalakas, siya pa rin ang lolo maestro ng paaralang Percival, hindi ang lolo maestro ng pamilyang Salter. Kung mayroon mang anumang benepisyo, maaari silang magbahagi ng ilan sa angkan ng Salter, ngunit karamihan sa mga ito ay tiyak na ibibigay sa paaralan ng luntiang ulap. Ito ay isang malaking sayang para sa angkan ng Salter. Bukod pa rito, kahit na naging napakalakas na ang Green Cloud School, hindi pa rin nito mababago ang katotohanan na ang Green Cloud School ay matagal nang nasa ilalim ng pamilyang Salter. Sayang naman kung ang pamilyang Salter ay makikipagtulungan sa sarili nilang paaralan ng pantay-pantay, o mapapahamak pa nga. Nakita ni Terence ang pag-aalangan sa mukha ni Fernan, at ang kawalan ng opinyon sa gagawin ni Percival Sentimo, labis siyang nadismaya sa pamilyang Salter. Dahil nga sa isang taong gumagawa ng desisyon kung kaya't ang pamilyang Salter ang naging huli sa 4 na dakila, hindi ba? Kahit na mabigyan sila ng kumpletong paraan ng paglilinang ng isip, malamang ay wala ring magagawa ang pamilyang Salter sa ilalim ng pamumuno ng 2 lalaking ito. Kalimutan mo na yan, tara na. Sabi ni Terence habang tatayo para umalis.
Sa puntong ito, wala nang pakialam si Terence kung saan pupunta ang pamilya Salter. Nagbago ang mukha ni Fernan, nag-aalangan kung dapat ba niyang panatilihin ang dalawa. Napagpasyahan niyang maghintay muna at makipag-usap kay Terence matapos itong pag-isipan. Sa sandaling ito, isang disipulo ang mabilis na tumakbo palapit at huminto malayo sa sala. Sumigaw siya, pag-uulat sa Grand Elder at pinuno ng pamilya, dalawang bagong silang na Soul Elder ng sekta ng Chenkon ang dumating. Sabi nila, gusto nilang mahuli ang pumatay sa anak ng pinuno ng kanilang sekta. Bahagyang natigilan si Fernan, at saka medyo nenas. Hindi ba't masyadong mapang-ipang ang sektang Chenkon? Hulihin ang mga tao. Teritoryo ito ng pamilyang Salter, hindi ng paaralang Percival. Kung pupunta sila rito para arestuhin siya, hindi ba't nirerespeto nila ang pamilyang Salter? Gayunpaman, bago pa man makapagsalita si Fernan, ang dalawang bagong silang na elder ng Soul Realm ng sekta ng Chenkon ay pumasok na sa sala. Mas lalong ikinagalit ni Fernan ito. Tutal, sila ay mula sa isa sa apat na malalaking sekta. Pumasok sila nang hindi man lang hinihintay ang anunsyo. Hindi lang ito pagwawalang bahala sa kanila, kundi minamaliit din nila ang pamilyang Salter. Sa katunayan, ang dalawang bagong silang na Soul Cultivator na ito sa sekta ng Chenkon ay walang espesyal na kahulugan. Narinig lang nila mula sa kanilang mga especially iyan na sinaktan ni Terence ang mga tao mula sa pamilyang Salter pagkatapos nilang pumasok. Malinaw na nagkaroon sila ng alitan sa pamilyang Salter. Dahil dyan, hindi kailanman tatanggapin ng bahay Salter ang paaralan ng Percival bilang kanilang sekta. Dahil ganoon nga, dapat nilang gamitin ang pagkakataong ito para mahuli si Terence. Bakit pa nila hihintayin na makahanap ng mas malakas na suporta ang paaralan ng Percival? Bagamat sigurado ang sekta ng Chenkon na hindi babalewalay ng apat na iba pang dakila ang sekta ng Chenkon pagkatapos marinig ang balita, maaaring tanggapin na lang ng mga taong tulad ng sekta ng limang elemento ang sekta ng Percival. Tutal, si Terence ay isang alchemist, at ang sekta ng limang elemento ay isang malaking sekta ng alchemy. Kaya naman, mabilis na nagpadala si Dawis Duji ng dalawang bagong inventor ng kaluluwa upang patayin si Terence. 5,528. Ang dalawang bagong silang na Soul Realm Masters na ito, ang isa ay nasa advanced stage at ang isa ay nasa intermediate stage. Sa usapin ng lakas, mas mababa lamang sila kina The Wistmaster Dunan at The Wistmaster Duji sa Chenkon sect. Sila ang pangatlo at pang-apat na pinakamalakas na master sa Chenkon sect, at hindi kapantay ng namatay na anak ni The Wistmaster Duji. Naisip ni The Wistmaster Duji na sapat na iyon para patayin si Terence. Tutal, hindi maganda ang talento ng kanyang yumaong anak, at 80% ng kanyang lakas ay naipon sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga likas na kayamanan. Ang kanyang tunay na lakas ay hindi maihahambing sa ilang mga peak late golden core stage cultivator. Sino si Terence mula sa sekta ng Berdeng Ulap? Bilasan ninyo at lumabas kayo. Medyo kakaiba ang naramdaman ng dalawang bagong silang na Soul Cultivator mula sa sekta ng Chenkon pagpasok pa lang nila sa sala, pero hindi nila ito masyadong inisip. Naisip nila na ganito na ang mangyayari pagkatapos mag-away ang dalawang panig, kaya dumiretso sila kay Terence. Pero naalala niya na teritoryo pala ito ng pamilyang Salter, at tila hindi nararapat na maging ganito kadirekta, kaya ikinuyom niya ang kanyang mga kamay kina Fernan at Percival at sinabing, Senior Salter, pinuno ng pamilyang Salter, nandito kaming magkakapatid para hulihin ang pumatay sa anak ng aming Panginoon na si Terence. Kung naabala ka namin, patawarin mo kami. Kung hindi mo mamasamain, paano kung gawing madali na lang namin ang mga bagay para sa iyo? Parang humihingi siya ng payo, pero ang totoo, walang bahid iyon sa tono niya. Sinasabi niya lang ang totoo. Tumingin si Percival kay Salter na may nag-aalalang ekspresyon. Kapag nandyan ang matandang lalaki, hindi ito kailanman gagawa ng anumang desisyon. Bukod pa rito, siya ay isang taong walang opinyon, kaya hindi siya nangangahas na gumawa ng mga basta-basta desisyon. Medyo nagalit si Fernan nang makita niya ang agresibo at arrogant na ekspresyon ng dalawang baguhang Soul Cultivator. Marami na siyang pinagdusahan mula kay Terence, at ngayon ang dalawang elder na ito ng sekta ng Chenkon ay nangahas na maging arrogant sa harap niya.
Kahit na ang pamilyang Salter ay hindi kasing lakas ng sekta ng Chencon, siya, si Fernan, ay isa ring peak nascent soul realm cultivator, isang eksistensya na kapantay ng immortal na si Duna ng sekta ng Chencon. Ang dalawang elder na ito ay talagang walang kwenta sa harap niya. Kayong dalawa, teritoryo ito ng pamilyang Salter. Pumasok kayo ng walang paabi. Hindi ba't medyo labag ito sa batas? Ang mukha ni Fernan ay kasing lamig ng yelo, at sinabi niya nang walang bahid ng galit. Natigilan ang dalawang bagong silang na cultivator ng soul stage mula sa sektang Chencon. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganitong saloobin si Fernan. Matapos magpalitan ng tingin, sinabi ng elder sa advanced stage ng bagong silang na soul stage, Senior Salter, gaya ng nasabi namin ngayon lang, patawarin mo kami sa biglaang pangyayari. Kami, ang sektang Chencon, ay aalalahanan ang pabor ng pamilyang Salter sa hinaharap. Walang ekspresyon pa rin si Fernan habang sinasabi niya, mapapatawad ka na matandang ito, pero hindi ko ito magagawa sa iyo. Sa ngayon, tinatanggap ng aming pamilya Salter ang sekta ng berdeng ulap sa pantalan. Kung mayroon man, maaari natin itong pag-usapan pagkatapos magbigay-pugay ang paaralan ng Percival. Magbigay-pugay sa Pure. Sa tingin ko, away to. Walang pakialam ang baguhang elder ng soul stage ng sektang Chencon sa mga sinabi ni Fernan, kaya nilinaw niya ang punto. Bahala na ang pamilya Salter namin at ang paaralang Percival kung mag-aaway kami o hindi. Hindi kailangang mag-alala ang paaralang Chencon tungkol dyan. Kung tatanggapin ba ng pamilya Salter ang paaralang Percival ngayon, wala itong kinalaman sa paaralang Chencon. Iyon lang ang masasabi ko, umalis na kayo agad. Ang biglaang matigas na pag-uugali ni Fernan ay hindi lamang hindi inaasahan ng dalawang bagong silang na soul cultivator ng sekta ng Chencon, kundi pati na rin ni Percival. Tumingin si Terence kay Salter na nagkukunwari ng may bahagyang ngiti, ayaw makialam. Naisip niyang nag-aalinlangan ang matandang lalaki, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ito ng kahit kaunting lakas ng loob. Pinaikit ng elder ng sektang Chencon ang kanyang mga mata at tumingin kay Fernan ng ilang sandali. Tutal, si Fernan ay isang ganap na bagong panganak na soul cultivator, at hindi niya ito pinanggahasan na masaktan. Tumanggaw siya at sinabing, mabuti iyan. Hihintayin ka namin sa gate. Sabihin mo sa amin agad kung tinanggap na ba ng Salter clan ang Green Cloud School o hindi. Galit na galit si Fernan. Ang tonong ito ay malinaw na isang banta. Para bang darating ang sekta ng Chencon at wawasakin ang pamilyang Salter anumang oras kung maglalakas loob ang pamilyang Salter na tanggapin ang sekta ng Percival. Kung si Terence iyon, malamang ay agad niya itong sinampal, ngunit hindi nang ahas si Salter na masyadong saktan ang sekta, kahit na matigas ang ulo niya. Nilunok na lang niya ang kanyang galit at sinabing, gawin mo ang gusto mo. Humikab ang dalawang matanda at ikinumpas ang kanilang mga manggas, handa nang umalis nang magsalita si Terence, hindi na ninyo kailangang magpatuloy. Nako, mukhang matino ka naman. Alam mong nasaktan mo ang sekta naming Chencon at hindi ka makakatakas kahit anong mangyari. Kaya, sasama ka sa amin. Masayang sabi ng yumaong bagong silang na elder ng sekta ng Chencon sa soul stage. Mabuti sana kung nabawasan ang gulo. Tumawa si Terence, kung bobo ka, dapat magbasa ka pa, kung hindi ay mahihirapan kang umintindi ng lengguwahe ng tao. Ibig kong sabihin, dahil nandito kayong dalawa, hindi nyo na kailangang umalis. Bago pa man bumagsak ang kanyang boses, ang kamay na sumakop sa kaluluwa ay tahimik nang gumalaw. Ang dalawang nascent soul realm masters ng Chencon sect ay bumagsak sa lupa nang walang kahit anong reaksyon. Natulala ang lahat ng nasa silid. Anong nangyayari? Paano bumagsak sa lupa ang dalawang nascent soul stage masters na ito nang may dalawang kalabog? Lasing ba siya? Na heat stroke? Itong dalawang nakakainis na bagay na to, itapon mo na at ipack-in sa mga aso. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga yan. Humarap si Terence kay Reggie. Alam ni Reggie na malakas si Terence, pero hindi niya alam na ganito na pala siya kalakas. Isa sa kanila ay nasa advanced stage na ng orihinal na antas, at ang isa naman ay nasa gitnang yugto ng orihinal na antas. Hindi man lang nila itinaas ang kanilang mga kamay, at pinatay sila ng ganoon na lang.
Kahit pa magtulungan ang lahat ng mga bagong cultivator ng Soul Realm sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, hindi pa rin sila makakatapat ng Grand Uncle Master, hindi ba? Sa sobrang tuwa ni Reggie, parang saysabog na ang puso niya, pero kalmado pa rin ang ekspresyon niya. Panahon na para ipaglaban ang reputasyon ng kanyang lola sa larangan ng martial arts, kaya hindi siya pwedeng magpakatanga. Opo, tiyuhin ng martial arts. Mahinahong sabi ni Reggie. Binuhat niya ang dalawang baguhang soul cultivator at lumabas. Kung tungkol naman sa tatlong bagong silang na soul cultivator mula sa pamilyang Salter, lahat sila ay natulala. Ano ba ang ginagawa ni Terence? Pinatay niya ang dalawang nascent soul stage masters dahil lang sa hindi siya sang-ayon sa kanila. Hindi man lang sila kumilos, at namatay sila ng ganoon na lang. Kung gusto ni Terence na harapin ang pamilyang Salter, hindi ba't madali lang naman? Kung iisipin, malaki ang posibilidad na mapaaway niya si Terence. Isang himala na hindi pa siya patay. Matapos harapin ni Reggie ang dalawang bagong silang na Soul Realm Cultivator mula sa sekta ng Chenkon, bumalik siya pagkaraan ng ilang sandali. Nang makitang natatarante pa rin ang tatlo mula sa angkan ng Salter, umubo siya ng mahina at magalang na sinabi, Marshal Grand Uncle, naayos na ang dalawang patay na tao. 5,529. Pero nang makitang walang sinabi si Terence, idinagdag niya pagkatapos ng ilang pag-iisip, Elder Salter, bakit hindi na lang natin ituloy ang nakaraang usapan? Ano kaya ang iniisip ng pamilya Salter? Dahil doon, lumingon si Reggie Terence. Hindi niya alam kung ikalulungkot ba ng kanyang lolo amang guro ang mga sinabi niya. Tutal, ang pamilyang Salter ay nagmula sa tatlong malalaking tarangkahan ng North Island. Kung maaari, gusto niya silang makasama sa berdeng ulap na tarangkahan. Walang ekspresyon ang mukha ni Terence sa sentimo, matalino itong si Reggie, at ang kabaitan ni Truett sa kanya ay parang bundok. Tutulungan niya ang pamilyang Salter kung kaya niya. Sa simula, ayokong makipag-usap sa iyo ng walang katuturan. Babalik sana ako sa Green Cloud School at magkikita tayo sa napakatagal na pagpupulong. Pero ngayon lang, hindi naman masama ang ugali mo. Sa kritikal na sandali, wala kang ginawa na lalong nagpapababa sa akin. Kaya ngayon ay nagbago na ang isip ko at bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na atubiling tanggapin ka bilang aking maliit na sekta. Ngumiti ng mapait si Fernan sa kanyang puso. Dumalaw si Terence sa kanila noong una, plano niyang hayaan ang pamilyang Salter na maging suporta nila. Kanina lang, nagkaroon ng pagkakataon ang pamilyang Salter na magkasundo sa sekta ng Percival nang may pantay na kasunduan at magtulungan. Ngayon, isa na silang maliit na sekta. Gayunpaman, hindi naman nalungkot si Fernan ngayon. Gamit ang mga pamamaraan ni Terence, kwalipikado nga siyang ituring ang pamilyang Salter bilang isang maliit na sekta, lalo na't mayroon pa si Terence ng isang kapat ng nawawalang pamamaraan ng cultivation ng pamilyang Salter. Sino ang masisisi niya? Sa simula, pwede naman sana siyang makakuha ng parehong mukha at benepisyo. Sapat na iyon para makapag-iwan siya ng ilang benepisyo. Kung mawawala sa kanya ang lahat ng mukha at benepisyo, wala na siyang lugar para iyakan. Bamantong hininga si Fernan sa kanyang puso. Naunawaan na niya ngayon na hindi maiiwasan na ang pamilyang Salter ay maging isang basalyo ng Green Cloud School. Mabuti na lang at hindi naman ito isang masamang bagay. Marahil ay maaaring umangat ang pamilyang Salter sa hinaharap. Gayunpaman, nahihiya pa rin si Fernan, kaya sinipa niya ang kanyang anak at binigyan si Percival ng isang tingin na madaling maintindihan. Agad na naintindihan ni Percival. Wala lang siyang sariling opinyon, pero hindi naman talaga siya tanga. Agad siyang ngumiti at sinabing, Senior Linford, hindi, si Tia Linford ang Grand Marshal. Nagpapasalamat talaga ako na naiisip mo at ng pinuno ng sect na si Zin ang ating pamilya Salter. Huwag kang mag-alala, tiyuhin ng Marshal, tiyak na susundin ng ating pamilya Salter ang pangunguna ng sect na Green Cloud sa napakatagal na pagpupulong na ito. Hanggat ang tiyuhin ng Marshal ang mag-uutos, gagawin ng pamilya Salter ang aming makakaya upang makipagtulungan. Tumanggaw si Terence. Sa wakas ay naunawaan na ng pamilya Salter ang sitwasyon. Ayaw na nilang tahakin ang madilim na landas.
Gayunpaman, naunawaan din ni Terence na sumuko lamang ang pamilya Salter dahil sa lakas ni Terence. Hindi sila sumuko sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kailangan niya silang bigyan ng ilang tunay na benepisyo upang tunay silang maniwala sa kanya. Halimbawa, ang gininto ang kaibuturan ng isang suwani. Inihagis ni Terence ang 2 gininto angkor kay Percival, na nahuli naman ang mga ito nang hindi namamalayan bago sinabing walang pakialam, habang hindi pa nagsisimula ang sinaunang meet, dapat ninyong dagdagan ang inyong lakas. Kung hindi, ako na ang bahala sa inyong lahat. Hindi maganda kung mahuhulog kayo sa Big Four. Isang bagong silang na gininto ang kaluluwa. At ito ay may pinakamataas na kalidad. Gulat na sigaw ni Percival. Hindi niya alam kung ano ang ibinabato sa kanya ni Terence noong una, ngunit hindi niya alam ang gagawin nang makita niya ito ng malinaw. Isa itong dekalidad na nascent soul jindan, paano niya nagawang itapon ito ng ganito lang? Dapat sana ay kumuha siya ng 2 dekalidad na bote ng Spirit Jade para iimbak ito, di ba? Kahit si Fernan ay medyo nagulat sa pagkabukas palad ni Terence. Gusto niya sanang magkwento pa si Terence sa pamilyang Salter tungkol sa sining, pero pakiramdam niya ay hindi pa ganoon kaganda ang kanilang relasyon. Maghihintay siya hanggang sa maging malapit sila sa isa't isa. Tutal, mayroon silang babaeng Soul Ancestral Master, kaya may pag-asa pa. Gayunpaman, ang regalo ni Terence na 2 gininto angkor na ito ay hindi rin mas mahalaga kaysa sa sining. Tutal, isa itong kayamanan na maaaring agad na magpataas ng lakas ng pamilyang Salter sa pakikipaglaban. Kahit na natapos niya ang paraan ng paglilinang, hindi niya agad makikita ang mga epekto nito. Senior Linford, napakahalaga ng Reg Along ito. Puno ng saya ang mukha ni Fernan, tuluyan ng pinakawala ng huling bahagi ng kalungkutan sa kanyang puso. Hindi niya nagawang sabihin na masyadong mahal ang regalo o kung ano pa man na sentimo. Kung babawiin talaga ito ni Terence, iiyak talaga siya hanggang mamatay sa inidoro. Hindi naman malaking bagay yan, ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, hindi ko kailanman aapihin ang sinumang sumusunod sa akin ng buong puso. Oo, oo, oo. Napakagaling na martial arts ni Senior Linford. Hindi namin maisip na magkaroon nito. Napagdesisyonan na ng pamilyang Salter na bumalik sa hanay ng 3 dakilang sekta sa North Island. Siyempre, hindi kami babalik sa Rising Sky Sect, kundi sa Green Cloud Sect. Nang mailagay niya ang pasanin sa kanyang puso, agad na ginawa ni Fernan ang lahat ng lubusan. Sinabi pa niya na ang pamilyang Salter ay babalik sa Green Cloud School. Hindi naman kailangan yan. Tutal, mahaba na ang kasaysayan ng pamilyang Salter. Hindi na kailangang pagsamahin sila sa Green Cloud School. Siyempre, hindi sasang-ayon si Terence sa mungkahing iyon. Nakakahiya kung makikita niya si Truett sa hinaharap. Tiningnan niya si Salter na nagkukunwari at ngumiti, sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin. Hindi mo kailangang magpaligoy-ligoy. Malaki ang ngiti ni Fernan, lolo ni Marshall, matalas talaga ang mga mata mo, kaya mong intindihin ang iniisip ko agad. Ganito kasi, alam mo, hindi kumpleto ang cultivation method ng pamilya Salter natin, kaya hindi na umunlad pa ang marami sa mga disipulo natin. Sa pamamagitan lang ng ilang simpleng payo, maiiwasan na ng mga nakababata ang maraming paglihis. Sa totoo lang, hindi inakala ni Fernan na sasabihin sa kanila ni Terence ang nawawalang arts ng pamilyang Salter matapos ibigay sa kanila ang 2 gininto angkor, ngunit ayaw niyang sumuko ng hindi humihingi. Maingat niyang ginawa ang kahilingang ito na may layuning subukan. Hindi niya inaasahan na sasang-ayon si Terence nang hindi man lang kumukurap, walang problema. Iyan ang paraan ng paglilinang ng pamilya Salter, at nakuha ko ito mula sa nakatatanda ng inyong pamilya. Tama lang na ibalik ko ito sa iyo. Nararapat lamang na ilagay sa mahirap na sitwasyon ang Marshall Granduncle. Tutal, kailangan muna nating batiin ang babaeng Marshall ancestor na iyon. Ano? Senior Granduncle, sabi mo. Walang problema. Si Fernan, na nag-aalala sa mga pagkatalo, ay agad na naisip na direktang tinanggihan siya ni Terence. Ayaw niyang masaktan si Terence, kaya't subconsciously niyang gusto na bigyan si Terence ng paraan. Nang maunawaan niya ang ibig sabihin ni Terence, bigla niyang naramdaman na tuwang-tuwa siya na maaari na siyang mamatay.
5,530. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence at binasa ng salita-salita ang natitirang bahagi ng awit. Dahil sa lakas ng mga taong ito, natatandaan nila ang lahat pagkatapos itong marinig ng isang beses. Kahit na may nakaligtaan sila, nagagawa pa rin nilang ikumpara ito sa isa't isa, kaya hindi na kailangang mag-alala na baka magkamali sila. Pagkatapos, mahinang sinabi ni Terence, ito ang kumpletong paraan ng paglilinang ng isip na alam ko. Totoo man ito o hindi, mapatunayan mo ito mismo. Maalala mo man ito o hindi, hindi ko na ito sasabihin sa pangalawang pagkakataon. Salamat, Marshal Lord, sa tulong mo. Labis na naantig si Fernan kaya't namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, at halos lumuhad siya sa harap ni Terence. Dahil sa kumpletong bersyon ng sining ng practitioner, malapit na ang pag-angat ng pamilyang Salter. Hindi pa kasama rito, ang dalawang ginintoang core ni Terence ay makakatulong din kay Percival na maabot ang tugatog ng bagong Soul Realm. Dahil may dalawang miyembro ng bagong Soul Realm sa pamilyang Salter, kahit ang sekta ng Chencon ay hindi maglalakas loob na pakialaman sila. Napag-usapan na, 3 nascent Soul Stage Masters na ang namatay sa sekta ng Chencon, at ngayon ay lubhang nabawasan ang kanilang lakas. Kapag narating na ni Percival ang malaking bilog ng nascent Soul Stage, ang kalagayan ng dalawang panig ay ganap na mababaligtad. Kumaway si Terence kay Reggie, hudyat na bumalik na ito. Tungkol naman sa pasasalamat ng pamilyang Salter, ikinumpas lamang ni Terence ang kanyang kamay. Pagkaalis sa bahay ng pamilyang Salter, ang kalmadong si Reggie ay nagsimulang manginig sa tuwa. Kung ginawa niya iyon ngayon lang, mapahiya niya si Terence, ngunit hindi na mahalaga iyon. Hindi kailanman inakala ni Reggie na magkakaroon ng ganito kagandang sandali ang paaralan ng Percival. Humajejek si Terence habang tinatapik ang balikat ni Reggie. Tingnan mo, napakaliit mong bagay at tuwang-tuwa ka na. Kapag ikaw ang naging pinuno ng sekta ng Percival, ang pinuno ng 4 na malalaking sekta, tiyak na tuwang-tuwa ka. Tama si Lolo Marshall, hindi pa talaga nakakakita ng mundo ang disipulong ito. Pero tuwang-tuwa talaga ako. Hindi pa naging ganito kaganda ang ating Green Cloud School. Nahihiyang hinimas ni Reggie ang kanyang ulo. Matanda na siya, pero parang bata pa rin ang kanyang pag-uugali. Sige, sige. Kahit ano paman, ikaw pa rin ang pinuno ng sekta. Babalik na tayo sa kampo, kaya bigyang pansin mo ang imahe mo. Umiling si Terence, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Pumayag si Reggie at huminga ng malalim ng ilang beses para pakalmayan ang sarili. Pagkatapos ng ilang hakbang, nakabawi na siya. Aba! Lolong Marshall, dahil kakampi na natin ang angkan ng Salter, ang ating paaralang Percival ay napakalakas na. Bakit hindi na lang natin balikan ang paaralang Xuanji? Mungkahi ni Reggie matapos kumalma ang sentimo, bigla niyang naisip ang isa sa 3 tarangkahan ng Hilagang Isla, ang mahiwagang sekta. Napakabuting tao niya talaga. Natawa si Terence sa sarili. Talagang pinahahalagahan ni Reggie na ito ang mga salitang, magkakadugo tayo, sentimo, sinusubukan niyang tulungan ang pamilyang Salter, at ngayon ay gusto niyang tulungan ang sekta ng Xuanji. Gayunpaman, alam ni Reggie ang kanyang mga limitasyon at lahat ay nasa loob ng katanggap-tanggap na saklaw ni Terence, kaya hindi siya kinaiinisan ni Terence. Sa katunayan, naramdaman niya na si Reggie ay isang taong mapagkakatiwalaan niya. Kung sa tingin mo ay mabuti, gawin mo. Wala akong tutol. Wala naman talagang pakialam si Terence sa mahiwagang sekta sentimo, hindi naman ito isa sa 10 maliliit, kung tutuusin, at wala rin naman siyang gaanong kaugnayan sa mahiwagang pavilion sa Sky-class Island. Dahil nabanggit ito ni Reggie, tutulong siya kung kaya niya sentimo, hindi naman ito mangangailangan ng maraming pagsisikap. Tuwang-tuwa si Reggie. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, maraming salamat, Marshal Granduncle. Pagbalik ko, pupunta ako sa sekta ng mga malalim na sekreto at makikipag-usap sa kanila. Bagamat natagpuan na nila ang sekta ng 5 elemento bilang kanilang suporta, hindi nito napigilan ang sekta ng mga malalim na sekreto na bumalik sa 3 pintuan ng North Island.
Sa katunayan, magkakaroon ng epekto, ngunit matapos makita kung paano hinarap ni Terence ang sekta ng Chencon, natural na nakaramdam si Reggie ng pagmamalaki sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay kahit na may sasabihin ang sekta ng 5 elemento, wala itong gaanong halaga sa sekta ng Percival. Naniniwala siyang wala namang pakialam si Terence sa iniisip ng sekta ng 5 elemento. Gawin mo ang gusto mo. Sabihin mo lang sa akin kapag tapos ka na. Walang pakialam na sabi ni Terence habang naglalakad papasok sa looban ng sekta ng Percival. Sa bakanteng espasyo sa looban, isang disipulo ng paaralang Percival ang nagsasanay ng martial arts. Dahil nakontrol niya ang kapangyarihan ng teknik ng martial arts sa loob ng kalahating talampakang radio sa paligid ng kanyang katawan, makikita na siya ay may talento sa larangang ito. Pumasok si Reggie sa likuran ni Terence, may nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Bahagyang tumango siya. Kalahating punto sa kanang itaas, buong lakas na suntok, pagpapa-atres chi, magaling. Ganito yan. Sinunod ng mga disipulo sa looban ang mga tagubilin ni Reggie at mahusay na naisagawa ang kanilang martial arts. Pagkatapos nilang tapusin ang kanilang mga galaw, agad silang yumuko ng may paggalang at nagsabi, binabati ng disipulong si Wei Feng ang nakatatandang lolo at guro. Oo. Tumango si Terence nang nakangiti. Isa siyang magaling na panla. Reggie, ang disipulo mong ito ay may kakayahan. Mag-ingat ka, malalampasan ka niya sa lalong madaling panahon. Bihira para sa lolo't lola na ganito kataas ang tingin sa batang ito. Kung talagang kaya niya akong malampasan, magiging kahanga-hanga iyon. Gayunpaman, mayroon akong proteksyon ng lolo't lola kaya mahihirapan ang batang ito na malampasan ako. Tumawa si Reggie. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti. Mahilig talagang magsabi ng totoo itong si Reggie. Pero ang ibig sabihin ng mga sinabi niya ay gusto niyang tulungan ni Terence ang kanyang disipulong si Wei Feng na palakasin ang kanyang lakas, tama ba? Sa totoo lang, maganda ang impresyon ni Terence kay Wei Feng. Bilang disipulo ni Reggie, si Wei Feng ay walang sapat na mapagkukunan ng paglilinang noon. Tutal, bago niya makilala si Terence, si Reggie ay isa lamang maagang Golden Core Cultivator, ang huli sa sekta ng Percival. Wala siyang kapangyarihang pangalagaan si Wei Feng. Gayunpaman, si Wei Feng ay tunay ng isang mahuhusay na tao. Hindi siya sumali sa pagsasanay ng Common World para makaabot sa Foundation Paragon, ngunit pagkatapos makumplito ni Terence ang pagsasanay ng sektang Percival, nakaabot siya sa Golden Core ng isang beses. Kung hindi dahil sa tulong ni Terence, malamang naunahan na si Reggie ng sarili niyang disipulo. Sayang at wala na siyang ibang gininto ang core. Kung hindi, masanay niya ng maayos itong si Wei Feng. Bumantong hininga si Terence sa sarili, ngunit agad na naramdaman na may mali. Wei Feng, nasa tugatog ka na ba ng huling yugto ng Ores Core? Hindi ito napansin ni Terence kanina, pero ngayon niya napagtanto na ang disipulo ni Reggie ay nasa tugatog na ng huling yugto ng Golden Core Realm. Sa isang iglap, ang mga mata ni Terence ay naging kasing lamig ng yelo. Ang unang naisip niya ay sumali si Wei Feng sa Central. Sa buong sinaunang mundo ng martial arts, maliban kay Terence, tanging ang Central lamang ang may kakayahang lubos na mapataas ang lakas ng isang tao sa maikling panahon. Alam ni Terence na hindi pa niya natulungan si Wei Feng noon, kaya ang tanging posibilidad ay ang Central. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.